Huwag mong ikait ang mabuti sa Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpo mo ng mabuti, gawin mo agad. Paggawa ng mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo ang paggawa ng masama nung ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpo mo ng mabuti, gawin mo agad. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Gawin mo agad. Yan po ang ating narinig, mga kaibigan. Pagkakasumpong mo ng mabuti, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo agad. Mga kababayan, ano po ba itong binabanggit na mabuti? Meron po tayong babasahin sa Biblia, mga kaibigan, na talata tungkol sa mabuti. Ito po ay nakasulat sa Mateo 19:17. Ganito po ang nakasulat sa Mateo 19:17. At sinabi sa kanya, "Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos." Mga kaibigan, ang talatang ito ay nagtatapos sa phrase na, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Meron lang pong iisa na mabuti, sinabi po niya. Subalit, meron po siyang idinugtong, kung gusto mong pumasok sa buhay. Mga kaibigan, ang buhay na sinasabi po dito ay, kung gusto mong pumasok sa buhay na walang hanggan, ay ingatan mo ang mga utos. Ang liwanag po. I-focus po natin yung portion na ingatan mo ang mga utos. Kung saliksikin po natin mabuti ang Biblia, mayroong 10 utos, iingatan din yon. Ngunit, nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo sa lupa, ipinakilala niya ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Mayroon pa pong isang nakasulat sa Marcos 10:18. Basahin po natin. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang, ang Diyos." Ayan po, mga kaibigan. Bakit sinabi ng ating Panginoong Jesus na isa lamang ang mabuti? Ang Diyos. Sinabi po niya ito sapagkat ang tamang bautismo ay siyang misyon ng ating Panginoong Hesukristo dito sa daigdig. Yan po ang tinatawag na mabuting balita para sa tao.
Yan po ang tinatawag din na ang mabuting landas. Yan po yung tamang bautismo. Yan po yung mabuting landas. Yan po ang daladala ng ating Panginoong Hesukristo dito sa sangdaigdigan, mga kababayan. Meron din po tayong babasahin sa Jeremias 6:16. Ganito po ang nakasulat, mga kaibigan. Ganito ang sabi ng Panginoon: magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Mga kaibigan, ang word na ginamit na naman po dito ay kaluluwa. Yan po ang aking sinasabi naman na maling salin, sapagkat dapat ang nakasulat dito ay espiritu, sapagkat ang espiritu ay hindi po yan napapatay ng nakakapatay ng kaluluwa. Ang sinabi po ng talata ay makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mali po yan, mga kababayan, sapagkat ang naghihintay ng kapahingahan ay ang ating espiritu. Ang ating kaluluwa ay babalik sa alabok. Yan po ang katotohanan na lahat ng mga mangangaral na Pilipino na gumagamit ng mga salitang kaluluwa at espiritu, tandaan po ninyo, mga kaibigan, kahit na nailigaw na nila kayo, hindi pa rin ninyo nauunawaan, sapagkat sila nga po ang mismong nangliligaw. Sila po ang mismong magnanakaw ng mga salita ng Diyos, mga kaibigan. Kaya lahat po na mangangaral na gumagamit ng mga Tagalog versions na ang karamihan ay ginagamit na word ay kaluluwa, suriin po ninyong mabuti, sapagkat malamang na mali na yung ginagamit nila at tayo naman ay sunod ng sunod pa rin sa kanila. Isang napakalaking gampanin, trabaho ang nakaatang sa akin, mga kaibigan. Napakahirap pong paniwalain na ngayon ang mga tao. Nahubog na po sila sa paniniwalang kaluluwa daw ang makakasumpong ng kapahingahan o kaya makakatanggap ng kaligtasan. Mali po yon, mga kaibigan. Espiritu po, hindi po kaluluwa. Pansinin po natin, landas ito at daan ang ginamit. Sabi niya, ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. Dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan. At magsilakad kayo roon, at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ayan na naman po tayo sa kaluluwa. Dapat po nakalagay dito, mga kaibigan, ay espiritu. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ulitin ko po, basahin ko po ng buo. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan
at magsitingin kayo at ipagtanong ninyo ang mga dating landas kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo'y makakasumpong ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Mga kababayan, mangyayari po talaga ang hulang ito, sapagkat kahit sinasabi ko na ang tama, ang mga tao naman ay sasagot pa rin, hindi kami magsisilakad doon. Ang nakasulat sa Kawikaan 3:27, basahin po natin. Ganito po ang nakasulat sa Kawikaan 3:27. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Napakataas po ang kahulugan nito sa tamang pagpapakahulugan. Sapagkat ang huwag ikait sa kinauukulan. Mga kababayan at mga kaibigan, sa buong daigdig na ito mga kaibigan, ay dalawa lamang ang binabanggit dyan na kinauukulan. Dalawa lamang po ang kinauukulan sa binabanggit ng talata na iyan. Una ay ang mga batang hindi pa tumanggap ng bautismo. Pangalawa ay ang mga taong tumanggap ng maling bautismo. Yan po ang katotohanan nakalagay sa talata na ito mga kaibigan. Huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan. Ang tamang bautismo, mga kaibigan, ay siyang mabuti, na dapat huwag ikait sa mga kinauukulan upang magkaroon din naman sila ng pag-asang mabuhay ng walang hanggan, mga kaibigan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay ito ay gawin. Sino po ito mga kaibigan? Yan po yung pinagpahayagan ng tamang bautismo. Ang tamang bautismo na binabanggit ko mga kaibigan ay siya yung magdadala ng bawat isa sa buhay na walang hanggan. Ngayon, napag-aralan po natin yung word na mabuti. Isa lamang, sabi ng Panginoong Hesukristo, ang Diyos. Sapagkat sa Diyos Ama nanggaling ang tamang bautismo. Tandaan po ninyo ang katotohanan ito. Ang Diyos Ama ang nang bautismo sa Panginoong Hesukristo ng bautismo ng Espiritu Santo at apoy. Tandaan po natin yung mga katagang iyan. Tinanggap yan ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawang langit. Nakasulat po iyan sa Biblia. Yan po ay ipinaunawa naman po sa akin ng banal na Espiritu. Nabasa ko po sa Biblia mga kaibigan. Ngayon, napag-aralan na rin natin sa video na ito ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa ay babalik sa alabok
ang espiritu ay papanhik sa langit sa harapan ng hukuman ng ating Panginoong Hesukristo sa ikalawang langit. Ngayon mga kaibigan, kung may tutol kayo sa mga salitang ito, tutulan ninyo at sasagutin ko kayo. Hanggang dito na lamang po muna tayo mga kaibigan. Subalit inaanyayahan ko po kayo na magpatuloy tayo sa pagsusuri ng mga banal na bagay na kailanganin natin tungo sa ating kaligtasan na magbubunga naman ng buhay na walang hanggan. Sana'y gabayan po tayo ng Panginoon Diyos sa paggawa ng mabuti. Maraming salamat po. Amen.